Isang kwarto na halos sinliit lang ng ilalim ng table ko na ito, my dudes. Sa halagang 1,900 pesos per month, sa tingin nyo, sulit ba yung binabayad ng mga tumitira dito sa container apartments na ito? Well, today ngayong araw, alamin natin, my dudes. Sa puso ng Cainta, Rizal, matatagpuan ang kakaibang istruktura. Mga pinagpatong-patong na shipping containers na nagsisilbi ngayong paupahan. So yung mga gantong shipping containers, my dudes, ay relatively affordable. Yung ginamit nila dito, I think 40-footer to or 40 feet yung haba niya. Yung presyo nito ranges from 100,000 pesos to 250,000 pesos. Depende kung saan nila ginamit ito. So pag bibili kayo ng gantong klaseng shipping container ay dapat tatuhin nyo siya na parang balak nyo siya jowahin. I-research nyo yung background niya at yung past ng shipping container na yun. Kung ginamit ba ito pangsakay ng mga biohazardous material or ng mga radioactive material, di magandang bilhin yun. Magkaka-health problems kayo pag yun yung nabili nyo, my dudes. Tuwing umaga, ganito ang karaniwang tagpo sa City Hub Dormitory. Oh, okay naman. Medyo acceptable yung itsura niya. Abala ang lahat sa paghahanda para pumasok sa trabaho. You know what, my dudes, I actually like yung pagkakaplano nito. Ang ginawa nila ay shipping container dito, tapos merong parang communal na eating space sa gitna, and then shipping container pa dito. So, may daanan ng hangin in between ng mga containers, which is a good move. Now, looking at this development, makita natin, pinatong nila yung shipping containers ng 3 kataas. So, yung mga empty na shipping containers, pwede nyo yan ipatong ng up to 7 kataas. Medyo safe pa siya, hindi pa makakrush yung pinakailalim. Pero pag may laman na yung mga shipping containers, usually around 5 yung maximum na height na pwede nyong pagpatungin yung mga shipping containers. But me personally, pag balak nyo siyang gawing tirahan, ito na yung pinaka-maximum 3. Actually, hindi pa ako comfortable sa 3. Siguro 2. Okay pa yun. Oh, yun. Ang liit lang. Ang 19 na taong gulang na si Lovely, mag-iisang taon nang nangungupahan dito. What? 19 lang siya and 1 year na siyang nag-work. So, she started at 18. She's just a kid, man. Ang bata pa niya, dude. And me personally believe at saludo ako sa mga tulad ni Ma'am Lovely na willing lumuwas sa Manila at makipagsapalaran dito just, you know, to provide for her family. That is actually amazing. And ang tibay ng loob niya. Anyway, that aside, tignan natin itong pader ng shipping container. Wala siyang insulation. Makikita nyo talagang kung ano yung walls ng shipping container, yun na yun mismo. Now, this could be a problem during summertime kasi malaking porsyento ng mga shipping containers ay gawa sa corten steel. And ang kagandahan ng corten steel ay corrosion resistant siya at it has good tensile strength. Kaya corten yung tawag dyan sa bakal na yan. Corrosion and tensile. Corten steel. And the way that works, kaya corrosion resistant siya, my dudes, ay pag na-expose yung corten steel sa weather or sabihin na natin sa tubig dagat kung saan very, very harsh yung salt water sa kahit anong bakal, magde-develop siya ng parang patina or slight rust dun sa labas niya kung saan yung rust na yun na yung pro-protekta sa kanya from further rust. It sounds like kababalaghan at pangkukulam to me. So para siyang Yakult. Inom ka ng bakterya pangontra sa ibang bakterya. Anyway, one of the advantages na bakal itong pader ay maliit yung thermal mass ng bakal at mabilis siyang mag-release ng mga naiipon niya na heat. So, hindi siya tulad nung cement wall na pag umaga natampak sa araw, sa gabi, i-release niya yung init na yun sa loob ng bahay at feeling mo umaga pa rin kahit gabi na. So, dahil malaki yung thermal mass ng mga concrete na walls, yun yung effect niya. Pero ito, mainit siya at papasok agad yung init sa loob. Pero pagdating ng nighttime ay mabilis niyang i-release yung heat. So, I guess it's fine. Knock, knock. Sige po. Hello, Lovely. Hello po. Kumusta ka? Nakita ko yung akyatan nila dito, spiral stairs. So, ang mga spiral stairs, not exactly the safest pag nagpapanik ka at may earthquake kasi pag nakaapak ka dito sa short side ng stair step, pwede kang
malaglag ng tuloy-tuloy. Although, nasa baba ka na agad if that happens. So, is that a win? Ang advantage ka lang ng mga spiral stairs ay very space-saving siya. Anyway, bigyang pansin natin itong pintuan sa kanilang dorm. Yung window dyan ay jalousie window or louver windows as some people call it. And ito yung best window when it comes to cooling. Dahil pag binuksan nyo yan ay 100% ng area ng window nyo ay pwedeng tagusan ng hangin. Di tulad ng mga sliding na kalahati lang. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-safe pagdating sa mga magnanakaw. Kasi madali lang nababaklas itong mga louvers or itong mga panels ng jalousie windows. Alam mo, okay kasya naman si Sapa. Sir Atom. Parang komportable naman. Opo. Tapos may maliit na bintana dito, no? Opo. Kailangan. Yun. Para may konting hangin. Not bad. So kung babalikan natin yung bintanang binuksan ni Sir Atom, awning window ito. And hindi siya ganun kalaki. Sakto lang siya kasi pag tinadtad yun ng bintana, yung mga shipping containers, my dudes, mawawalan na ng structural integrity yung mga walls niya. And basically, yun lang talaga yung sumusuporta sa buong structure nitong shipping containers ay yung mga pader niya. Kaya nga ginawang corrugated na ganyan yan, my dudes, para mas matibay siya. So, kumbaga sa papel, my dudes, pag straight lang yung papel ay madali siyang nabebend na ganyan, di ba, my dudes? Pero, dahil ginawa natin siyang parang pamaypay na ganyan, hindi na siya masyado nagbe-bend. So, yun yung purpose ng mga corrugations doon sa pader ng mga shipping container. So, once na nag-introduce ka na ng malalaki or mahabang mga bintana dito, my dudes, ay mabibreak yung pinaka parang structural integrity nitong pader na ito at pwedeng mag-collapse yan. So, I mean, very basic lang, no? Parang meron kang higaan, meron kang sampayan, merong kurtina for privacy. That's it. Okay, so dito makikita natin yung pinaka-central courtyard nila and sa roof naglagay pa ng skylights which is a good design choice kasi dito nga naman walang access sa natural sun. So madilim dito pag di nila nilagyan itong mga skylights. That is a really good move by the designer nito. And one more good move, pag titignan natin ng malapitan, my dudes, ay in between the roof at yung pinaka-tuktok na shipping container may air gap. So yung air gap na yan magsisilbing insulation or dadaan dyan yung hangin para hindi ma-transfer yung init ng araw from the roof to the topmost na shipping container, which I would imagine pag wala itong secondary na roof na to, sobrang init. Ma-hard-boiled yung mga patatas mo dyan, pare. 1,995 pesos ang upa rito kada buwan para sa mga fan rooms, gaya ng kay Lovely. May 10% discount 1,995. para sa minimum wage earners. Kung gusto mo ng konting ginhawa, additional 1,000 pesos naman para sa mga air-conditioned room. Yun nga lang, one problem na nakikita ko dito sa air-conditioned na rooms, my dudes, ay window type lang yung nilagay na aircon. And as far as I know, yung pinakamataas na capacity ng window type na pwedeng mabili ngayon ay around 2.5 horsepower. And I don't think kaya niya i-cool yung ganito kalaking kwarto na puno ng tao pag summertime na. So, baka dalawa yung aircon na ito, meron pa sa kabila. So, pag dalawa na yun, pwede na sigurong i-cool yung room na to. Now, balikan natin yung room kung saan na ang nagpapalamig lang dun sa kanyang kwarto ay itong exhaust fan na ito. So, pagdating sa exhaust na tulad nito, one rule of thumb ay kada square foot ng floor area ay dapat 1 CFM or cubic foot per minute kung kayang i-move na hangin ng exhaust fan. Kasi pag bibili kayo ng exhaust fan, pwede nyo i-check. May specifications yan na kadalasan sa CR, 50 CFM, ganon. One more rule of thumb na pwedeng sundin ay kada taong nakatira dito, mag-aalat sila ng 15 CFM. So, let's say, kasya ang 20 na tao dito, 20 times 15, 300 CFM na exhaust fan yung ilalagay nila dito. Jackpot na raw para kay Lovely. Oh, wait. Okay. Akala ko kanina malaking column tong parang bakal na ito. So, trash chute pala siya. May butas dito. So, dyan sila magtatapon ng trash. So, that is somewhat thoughtful kasi one of the pinaka-main problems that arise sa mga co-living spaces tulad ng dorms ay yung basura. And, usually yung mga dormitories na tulad nito ay meron pa silang maintenance crew or merong mga sanitary stewardess na sila yung maglilinis dito sa mga dormitories. So, kasama na yon usually dun sa binabayaran mo ay merong mga tagalinis dun sa mga communal spaces kasi doon nag-a-arise yung mga away sa mga, co-living spaces ay yung mga
kailangan linisin to, linisin yan, hindi nyo nilinis. To solve those sorts of mga problems, naglalagay na lang sila ng mga tagalinis talaga or mga helpers. Okay naman na po siya kasi include naman na po lahat kasama kuryente at tubig. Meron naman pala silang exit na hagdanan dito. Hindi lahat ng stairs ay spiral. Meron silang actual proper stairs. Kaya pagka-graduate ng senior high school, ipinagpaliban muna niya ang kolehiyo at agad nang nagtrabaho. Bali, pinapadala ko po sa kanila, 2-5. Ito yung kanilang communal na wash area. And so far, dignified naman lahat ng mga communal na areas. As in, hindi ka mahihiyang dito ka tumitira, which is isang hallmark to nung magandang design. Okay, so makikita natin yung kanilang communal na wash area dito. Reinforced concrete siya. And naka-cantilever, my dudes, that is actually impressive. So makikita nyo, walang suporta dito. You know, cantilevered siya. Sa Facebook, makakahanap ng mga nag-aalok ng simpleng matutuluyan na tinatawag ding capsule rooms. Grabe naman to. Ang iba, nasa likod ng rehas ang tulugan. Dahil sa liit ng espasyo, katabi na ng banyo ang ibang higaan. Oh, Sinubukan naming kausapin ang mga nagpapatakbo ng mga paupahang ito, pero walang gustong humarap sa kamera. Naalala ko yung mga coffin homes sa China na malapit ng ganito yung itsura, my dudes eh. So, yan yung mga coffin homes na yan, and yung mga nakatira dito halos, kailangan nakaupo pa sila. Hindi sila makahiga ng tuluyan, and it's really, really unfortunate. So, kung gusto nyo makita yung video na yun, my dudes, comment nyo lang down below. Re-reactan din natin yun. 2011 itinatag ang City Hub. Ngayon, may 3 na itong branches na nakatayo malapit sa ilang central business districts ng Metro Manila. 2011 pa pala. So, matagal na pala to, my dudes. And balikan natin itong bubong. It's a good choice na kulay puti yung ginamit nila sa roof. So, yung kulay at material ng bubong nyo, my dudes, malaki yung epekto niyan sa temperature sa loob ng bahay nyo. This white roof compared sa mga asphalt shingle na roof, colder yung white roof na ganito ng around 10 to 15 degrees Celsius. And with that thought, hit the like button kung ayaw nyong kalikutin ni Koke yung ilong nyo habang natutulog kayo.